Sa dinami-dami na guesting ni Wilbert Tolentino para ibahagi ang kanyang karanasan sa buhay at makapagbigay ng inspirasyon sa nakakarami upang yumaman. Ngayong araw ay tutuldukan na ang agam-agam kung bakit binitawan ni ka-freshness Wilbert Tolentino si Herlyn Nicole Policarpio Budol. Nagkaroon ng haka-haka ang mga tagahanga ni ka-freshness kung sino ang kanyang pinariringgan sa kanyang post noong ika-8 ng Hulyo. Totoo nga bang binitawan niya ito dahil sa lumalaki na ang ulo ni Herlyn Hipon at naging attitude o di kaya pangkalahatan ang pinapatungo sa post ni Sir Will at pinalaki lang ng mga chismosa na walang iba kundi manira ng kapwa? Maging responsable sa mga nababasa, maging mabusisi sa bawat post na nakikita ng mga mata. Tunghayan ang video na ito mula sa umpisa hanggang dulo. Nagbitiw ka as manager ni Herlyn Budol. Ano ba talaga yung tunay na rason bakit pinili mo nang iwan muna si Herlyn? Ang kaplastikan to, mahal na mahal ko si Zainab Harake. Kung napanood niya to, sure ako na alam niya kung gaano ko siya kalab. Si Madam Inuts naman, sinabi ko sa kanya, leading for business. So, focus pa rin siya sa online selling. Tapos, ginawa ko siya ng produkto ng Dilo. So, sariling produkto na niya. Welcome back to my YouTube channel. At nandito po tayo ngayon sa Kapamilya Network dahil special guest ako for today's video sa Pi Channel. I think last episode na nila at SPG to, so baka super power gay, ganun. First thing to do bago tayo pumasok sa loob ng studio, kailangan natin ng swab test. Hindi ko alam kung ito ba ay tungkol sa kene. Ready tayo dyan kasi alam mo naman si ka-freshness, Diyos ko. 48 years old, 48 years in the making. Lahat ng mga kakinkihan, lahat dumaan na yan sa akin. Tama natin si Argel and of course si Brands. Ayun. So dito rin nag-host si Madam Inut sa Pi Channel and excited ako pumasok sa studio nila and tignan natin kung anong kaganapan. So magsa-swab test pa kami. So nasa pandemic period pa rin tayo. Maganda rin yung safety first. Sana ma-entertain ko kayo. So nakita nyo, dito ang swab test area nila at naubos na lahat, naging zombie na. Ako na lang titira dito. Last man standing dito. Pumasok sila ka-freshness Wilbert Tolentino sa studio ay piniliwanag muna sa kanya kung ano ang dapat gawin kapag nasa loob na ng studio. Pinakilala rin si ka-freshness Wilbert Tolentino sa mga bumubuo ng produksyon mula sa direktor hanggang sa maliit na staff. Ang makakasama natin guest ngayong gabi, pinag-uusapan fresh na fresh, certified palaban. Bukod sa pagiging isang masipag na talent manager, isa na siyang vlogger at entrepreneur. At hindi lang yan, kinoronahan din siyang Mr. Gay World Philippines noong 2009 at nagsilbing National Director ng Mr. Gay World Philippines from 2016 to 2022. Sa dami niyang ang ganap sa buhay, may time pa kaya siya ngayong umibig? At eto na nga, at sa mga isyong kanyang hinarap, meron kaya siyang gustong linawin? Put your hands together for Wilbert Tolentino! Hello mga katropa! Ayan, greetings from your freshness Wilbert Tolentino. Ayan. Hi Sir Wilbert, good evening. Hello po. Bago ka nakilala at gumawa ng ingay ang iyong pangalan, ano ba yung pinagkakaabalahan ng isang Wilbert Tolentino? Always nakastick ako sa business and yun ang pinag-aabalahan ko every now and then. Bago ako nag-ingay naabutan ako ng COVID. Isa ako sa mga first batch na COVID severe. Pneumonia siya tapos with acute respiratory distress syndrome. Nag-reach out ako sa social media so na-alarma lahat ng tao. Doon ako nag-start nag-ingay.
Si Wilbert ay isang simpleng Chinese conservative na batang lumaki na nangarap, itinupad din lahat ng mga pangarap kung ano meron. Ayun. That's nice. Very inspiring. Yes. Thank you. Kamusta naman ang paglaki sa isang Chinese-Filipino household? 14 years old, umalis na po ako sa family namin kasi I came from Chinese conservative family. Hindi naman kami rich, sa class B naman kami kasi produkto din kami ng broken family. Ang Chinese culture is very sobrang strict. Kailangan medyo pa-hard ako. Bawal ako malampot. Hanggang kailan ka kumbaga naging closet? Kasi you mentioned kailangan pa-hard ka, no? Actually, kinasal ako. How long nag-last yung marriage? 6-7 years. Itong kasing ex-boyfriend ko, yan, nag-skandalo sa akin. Ayun. So, nanliit ako sa sarili ko. So, sabi ko, siguro ito na yung perfect time na kailangan umalis na ako at sabihin ko na talaga. So, yung ex-wife ko, hindi siya naniniwala na bading ako. So, inisip niya is nagbabading-badingan ako. Inisip niya baka may ibang girl ako. Ayun. Pero ang dami kong boylet nun. Ang interesting ng kwento, di ba? Plot twist. Yun ang plot twist. Yun ang plot twist. Yun na rin ba yung naging way na pag-come out mo sa family mo? Actually, yung family ko, hindi naman namin pinag-uusapan. Pero alam nila. Pero hindi din pinag-uusapan. Pero sa sobrang higpit ng mom ko, nag-decide na lang ako na mag-working student ako. Lumabas ako sa amin dahil lahat kami is hindi naman kami yung lumaki ng mayaman. So, nag-work ako. Nag-start ako 14 years old. 14? Yes, opo. Anong naging work, if you don't mind me asking? Printing press. Yun ang unang work ko. Yun. Good. Tagapakulo ng tubig, tagalinis ng kubeta. Seryoso? Seryoso po. Shoutout ko yung boss ko dati sa New Southern Press, si George Lim. Ayan. Wow. Galing, kasi you don't forget kung saan ka Yes. nagaling. Yun Yes, naman ang opo. mahalaga. It's very nice. Nag-out na lang ako nung nagpakita ako kasi more than 2 decades akong hindi nakipag-communicate with my family. Nag-struggle ako, nag-survive ako sa lahat ng challenges na life na dumating sa akin. So one good thing sa akin, hindi ako sumama sa mga bad influence, hindi ako napunta sa drugs, hindi ako napunta sa mga barkada. So inisip ko lang talaga is kailangan work, kailangan makapag-survive ako. Yes, grabe. Uy, ang hirap ha. Kasi kailangan ko pumasok sa school morning. Tapos Yes. afternoon, half day, 20 lang binibigay sa akin ng boss ko. Buti po nababudget mo yun. Noodles, and then yun na yung ulam ko from morning, ilalagay ko sa ref, and then gabi yung pa rin nilalabas ko. Basta may kanin lang po. Ayun. Kaya instant food, instant life din. Yung gallbladder ko maaga nawala. Kasi puro noodles. Puro Kailangan ko noodles. mag-survive eh. Kailangan ko siya ma-survive. Siguro, Gumala, ganun. na-virgin ako ng babae ng na 60 years old. 60! At my age of 14. Tapos Size Sinta? Yes. Ang hirap nun. Oh my God! Amoy Inararo nyo po ba? ha? Inararo nyo? Nako, kinayod ko ng kinayod. Diyos ko. Kayod ka na ba? Napakahirap. Pero may 50 pesos naman ako doon. Parang binenta ko na yung katawan ko noon. Things you do to survive. Diba? Yes. Para I respect the makapag-survive. hustle. Tapos sumasama rin ako dati sa mga nag-aalok sa akin ng mga matatanda na same ko, na gay, na nagbabayad. So minsan sumasama ako sa kanila. So, Laban na. 50 pesos, laban na rin ako. Love. Pero starfish naman ako. Sumali ka po ng Mr. Gay World 2009. At Opo. talagang ayon sa aming source, Hakot Awards ka. Siyempre. Opo. Kamusta naman po ang naging pageant experience? National pageant dito ginanap sa Pinas and sa international sa Whistler, Canada. So parehas both ay nakuha ko lahat ng mga Hakot Awards. Since European yung organizer, Yes. so hindi man ako pinalad pero Hakot nauwi ko naman siya na maayos. At saka marami rin ako nag-gain ng friends through international. So parang lumawak din ang network. Bakit mo naisipan na pumasok sa social media, sa pagiging content creator or vlogger? Yeah, actually, it started pandemic. Meron ako mga entertainment bar. Iniisip ko, baka magiging new normal yung pay-per-click. So sabi ko sa sarili ko, kailangan kong ipasok ang YouTube channel para at least edge ko sa ibang bar na meron akong channel kaagad Yes. at nakapaglikom ako ng subscriber habang pandemic.
Oo. Business-minded Kasi nakikita ko yung mga performer namin, nagsho-show na rin sa Facebook para nagbibigay na lang ng tip. So, advance lang ako mag-isip. Yun ang forte ko actually, marketing at saka management. And look at you now, very successful. I thank Actually, you. taklaw Hirap talaga. nun, ha? Nabigyan lang ako ng break ng San Miguel Corporation. Actually, naging supplier ako ng San Miguel. So, gusto ko rin i-shoutout ang San Miguel Corporation, San Miguel Yamamura, Manila Glass Plant, and other company na affiliate ng San Miguel. Supplier ako. Anything under the sun. Hindi, Yamamura nakapag-host Imagine ako mo, dyan kahit eh. na tulo ng bubong kailangan, kinokontrata ko. Then eventually, naging manager ka, talent manager. Gaya Yes. na lamang nina Madam Enots and nila Herlene. Herlene. Bakit yun naman po pinasok yung mundong ito? During that time, since pumasok ako sa vlog industry, so unang linapitan ko ang kaunang-unahang first momshi ko, si Shasna Laparan. Sabi niya, Ma, right person na makakatulong sa'yo mag-start ng channel mo, si Jomer Lovena. Sobrang grateful ako dahil isa siya sa mga unang gumawa ng intro ko, tinuruan ako. And then dinala ko ni Jomar kay Momshi Zainab. Doon na nag-start. And the rest, is history. Connect na lang. Nag-start ako nakikipag-collab. Yun ang strategy yung ginawa ko, nakipag-collab. Pero may mga ibang nakakollab ako na wala namang bayad talaga. Minsan lumalabas sa social media na parang bayad lahat sila. So, nakaka-offend. Kasi ang daming hindi naman nagsingil, parang true friendship, nakipag-collab sa akin. Maayos naman. Yun na nga, speaking of social media, naging mainit po ang usapan na magkaroon kayo ng alitan ni Miss Zainab Harake. At recently nga nabalitaan na nagkaayos na kayo. Ayan. Opo. Paano po ito nangyari? Nasa South Africa ako noon. So, may nag-feed sa akin na mga followers. Parang tinatag ako lagi na user ako. Parang hindi niya ako napagtanggol noon that time. Parang yun lang yung nasa point ko. Tapos nag-reach out ako sa Team Sebis. Lahat sila in-ignore nila ako noon that time. So, may mali din ako kasi parang last card ko is ilabas yung screenshot. Kaya ako natag ng screenshot king. Yun lang ang tanging way na parang Patunayan. ma-justify ko. Zainab to eh. Social media queen yan eh. Kumbaga, hanggang ngayon, ina-admire ko siya. Hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin siya. Even hindi na kami masyado nagkikita, still, yung support ko sa kanya, pinapanood ko, alam ko yung life niya, kung ano nangyari. Kasi almost 2 years din ng friendship namin. As in, naging okay naman kami. Parang nung during that time, parang wala lang talaga. So, nung after lumabas ako ng screenshot, the following day, syempre, damage control. Kailangan nila talaga mag-ano, no? So, ang nangyari is, nag-sorry siya sa lahat. So, ako rin, hindi na rin ako nakipagbardagulan. Kasi, hindi magiging healthy. Kasi, on my part is parang ginising kita. Parang nakalimutan mo ako. On my part kasi, syempre, may pride ba? Yes. And sobra akong saludo sa kanya. Kahit na binigyan mo lang isang mic, magagawa niya ng content. Sobrang talino talaga si Zainab. Yes. Sobrang love ko yun. And alam naman niya yun kung gaano ko siya ka-love. Kasi kung gaano ko kamahal si Madam Enots, si Herlene Hipon, same din yun sa kanya. Pantay-pantay. The following day, nag-PM naman sa akin si Zainab. Nag-sorry naman siya. Tapos nag-video call kami. In-explain ko naman one at the time sa kanya para maintindihan niya rin. Yes. Ang And halaga- then, nag-sorry din naman siya sa akin. And sabi niya sa akin, sige, minsan kapag mag-bump kami, sana maging okay pa rin kami. So parang sabi ko, sige, wala naman tayong ano doon eh. Kumbaga, No hard lahat feelings, tayo, oo. kahit ako, may natutunan din ako yung Yes. pagkakamali ko. And siya Yes. rin naman din, sabi naman daw niya, i-improve niya yung sarili. Importante is, Naging maayos. And I'm happy for her kasi syempre, ngayon meron siyang Ray Parks, yes. diba? Sobrang supportive naman para kay Bia, para kay Lucas. Walang kaplastikan to. Mahal na mahal ko si Zainab Harake. Kung napanood niya to, sure ako na alam niya kung gaano ko siya ka-love. from one issue to another, eto naman po. Nagbitiw ka as manager ni Herlene Budol. Ano ba talaga yung yung tunay na rason bakit pinili mo nang iwan muna si Herlene? Actually, una, anak ko kasi lagi na ako hinahanap. Kasi syempre, 6 years old na yung anak ko and then lagi ako wala. Lalo na kapag, for example, nasa pageant season, tutukan talaga kami. Kasi nung dumating sa akin si Herlene, very boyish, galing siya sa Wawawi, nakikipagbardagulan siya sa game show. So nung dumating siya sa akin talaga, boyish siya maglakad. And then sabi ko sa kanya, wala akong other way mabigay sa'yo ng work. Kasi syempre, walang proper endorsement ng ex-manager niya. Yeah. And yet, natulfo yung issue. So, walang-wala talaga siya. As in, zero. So, naramdaman
naman ko yung panahon ko nung nangangailangan din ako. So sabi ko kay Herlene, sige. So blinag namin. So nung after namin na vlog, so sabi ko sa kanya, ito yung linatag ko sa kanya. So nung nag-go kami sa Binibining Pilipinas, yung time ko talaga is talagang nakafocus sa kanya. Marami ako nababasa sa social media na dapat kailangan i-enroll si Herlene. Actually, in-enroll ko siya. Where in fact nga, parang natutuwa nga siya mag-English nung nasa press presentation ng Miss Grand. Di ba sabi niya, ay, sarap mag-English. Kasi nag-i-start na siya noon eh. Kumbaga, nag-i-start siya na evolve. Tapos parang naudlot pa siya. Parang na-feel niya na parang ang hirap na makapag-catch up. Yung nagkamali siya. Ayun. Pero other than that, health ko is, syempre 48 years old na si Ka-Fresh. Hindi halata Ay, thank you. So, ang reason ay, clear lang natin, everyone sa mga kamarites natin dyan, ha? So, kiniklear ni Sir Wilbert na kailangan niya priority yung kanyang family, yung health, tsaka at yung bata. anak. Actually, mahirap yung, kapag yung bata ay tumungtong na 10 years old, hindi mo na mai-enjoy eh. Kasi syempre may sariling buhay na yun. Correct. So, ngayon, mabigay ko yung attention sa kanya and naintindihan naman ni Herlene. Actually, pinag-usapan namin yan at pinaliwanag ko sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya na ile-let go kita. I'll make sure na establish ka. Maganda yung kalagayan mo. Ang daming endorsement na incoming na na-close deal namin. And then, nag-render naman ako ng maayos sa kanya. And then, sabi niya sa akin, dapat nandiyan ka lang pa rin sa akin. Sabi ko, nandito pa rin. Andun pa rin ako sa likod niya. So, kapag may mga tinatanong siya, PM siya sa akin. Advice, gano'n. Diba? Alam niyo na guys, huwag kayong session na huwag kayo gagawa ng issue. Walang issue. Wala kaming issue. Actually, love na love ko si Herlene kasi alam ko yung pinagdaanan niya yung pageant na yung mental health na binabash siya na binabash. So, sobra ko rin siya kinocomfort. Not because of, kasi marami ako namabasa na, ay, nahiya na si manager siguro sa ano niya, sa performances niya. Nawa na ng fake naman. news. May sarili siya kailangan i-priority. And speaking of self, ipa-priority yung self, no? Tsaka yung anak. Kasi naano ko naman siya, na-establish ko na siya, tsaka si Madam Inuts. Sabi ko, si Madam Inuts naman, sinabi ko sa kanya at her age kasi, mahirap makipag sa showbiz kasi syempre competitive. Yes. Ang daming mga bata. So sabi ko, leading ka for business. So focus pa rin siya sa online selling. Tapos ginawa ko siya ng produkto ng Dilo. So sariling produkto na niya. So single ka ngayon, Sir Wilbert? Single. Susubukan natin kung wala ba talagang aatrasan itong si Sir Wilbert. Nako. Kaya naman, let's play Speak or Swallow. Ayan, Sir Wilbert, meron lang kami dito mga inhandang mystery drinks at meron kaming questions at statements na pwede mong sagutin. Or pwede mo rin namang deadmahin. Kung gusto mong sagutin, edi speak at ikwento mo. At kung ayaw mo namang sagutin, automatic swallow at inumin ang aming mystery drinks. Okay, let's see. Simulan na nga natin Eto ang na. Speak or Swallow. Speak or swallow. Sinong vlogger or content creator ang autopass kang kapag inaya kang mag-collab at bakit? Swallow. Swallow! Pawis Isang yan taon na yan natin sa ref. Laban. Kung bibigyan ka ng chance i-manage ang isang sikat na kapamilya actor at actress, sino sila at bakit? Speak or Swallow. Siguro si Piolo. Kasi hindi na siya mahirap i-market kasi established na siya. And at the same time, syempre, yummy. Yeah. Papa P. Diba? Ayun. Totoo. Actress, I think sino pa ba natitirang sa kapamilya? Kim Chu? Kim Chu. Kasi si Kim Chu parang nakikita ko na sobrang masunurin. Kasi the way she speak, nakikita ko parang nasa nila Herlene, yung nakikinig. Para sa akin, parang magaan siyang hawakan. Di sakit Hindi sa siya ulo. mahirap. Nakikinig po ako. Sinong celebrity ang pinapangarap mong makasama sa malamig na gabi? Speak ako, no? Hindi ko kinahihiya yun, no? Sino? Iyan Veneracion. Ay! Yeah! Super crush ko siya. Promise, kahit na mag-start ako ulit sa paghihirap ko, I'm willing. Bibigay mo lahat. Ibibigay ko lahat. Basta siya yung daddy figure na wala akong father. Lumaki ako kasi na malayo sa father ko eh. So, si Ian Veneracion, parang nakikita ko siya yung father figure ko na pwede kong tawagin na, hi daddy.
I love you. Charing. Safe naman, safe. Safe. Okay. Okay. Next item. Next, ano ang pinakamahal na regalong naibigay mo sa naging jowa mo? Speak or swallow? Speak. Speak! Kotse. Kotse. Wow. Brand new? Brand new. Oh my God. Local brand lang. Pero po brand new? Oo, kotse yun. Yung mga ka-one night stand ko siguro nakawaldas na ako siguro may 100 plus na NMAX. Seryoso? Isa-isa. Kapag ang lalaking kipit kay Wilbert kumakapit, ganyan. Diba? Uy, babae rin. Marami rin ako. Seryoso? Nikki. Diba? Oo. Kailangan ko ng pera talaga, Sir Wilbert. Kaya ako Naku, nagre-relieve. di. Baka naman. Hindi problema yan. Ito, next item. Speak or swallow? Kung may aayain kang sikat na personality, vlogger or celebrity na makakulab, sino ito at ano ang gagawin niyo? Tony Gonzaga. Tony G! Yes. Siyempre, Tony Talks yun eh. Siyempre, gusto ko yung sense of humor niya. So, lahat ng mga tanong niya, parang nakaka-challenge isagot. Yes. Ayun. Actually, no? Opo. Pag-uusapan Sobrang talaga. witty kasi ni Tony. And ina-admire ko siya. At sobrang sabi ko nga sa one day, pag na-invite niya ako sa channel niya, anything, talaga. lahat ng tanong niya, yun. Sasagutin. Lalaban ako. Speak or swallow? Sinong vlogger ang pinaka-kinakainisan mo? Pangalanan siya at bakit? Speak or swallow? Actually, wala. Wala. Kasi lahat naman na naka-collab ko, like si Ma'am Zainab, nag-guide sa akin. And then, siya rin na nagtuturo rin sa akin nung nag-start. Kaya, kinoconsider ko siya kung saan man narating ko sa vlog industry. Sobrang grateful ako at thankful pa rin ako kay Zainab. Kung tatanungin ka ni Herlene, saang pageant siya dapat sunod na sumali, saan mo siya kukumbinsihin sumabak? Speak or swallow? Speak. Yeah, actually, madali lang yan. Actually, in case na bumalik sa akin si Herlene para tanungin ako ulit, pwede kong sabihin na bumalik siya sa Miss Grand. Actually, yun talaga ang goal namin eh. Makuha yung Miss Grand. And then, kasi Miss Grand never pa nakauwi ang first crown ng Philippines. And gusto ko si Herlene ang magiging inspirasyon. Actually, doon sa pageant na yun, nasabi naman sa lahat ng girls, lahat ng pumasok ng top 15 ay dapat ay meron kayo speech about sa violence, peace and harmony. Si Herlene kasi may hold eh. Meron siyang bagay na pinaglalabanan din. Kasi kung naalala niyo yung speech niya, yung bilang isang influencer. Yeah. So ako kasi on my part, kasi binigay ko sa kanya yung speech na bilang isang influencer, meron akong 18 million followers sa iba't ibang social media platform. At isusulong ko to sa cyber safety. Ayan. Actually. Gagamitin niya. So sabi daw niya, parang nayayabangan siya doon. Na may hold siya. So sabi ko sa kanya, pageant to eh. Kailangan mo ibenta mo sarili mo Yes. para yung hurado is makuha ka. Ma-convince So ka. the moment nung during time na nabakel siya doon, kasi parang na-hold siya doon, parang hindi niya alam kung bibitawan ba niya yung sasabihin niya 18 million or hindi. Kaya siya napahu. Okay. At bilang isang responsible vlogging, sabi ko, bilang vlogger siya, dapat yun ang dapat ng advocacy mo na Actually. i-take advantage mo kasi nandyan si Nawat. Andyan yung presidente ng Miss Grand and then sinabi naman nila sa press con na they are looking someone makapag-work sa organization nila which is nandito ako, nasa likod niya. Yes. And then about sa popularity, lamang na lamang si Herlene Sobra. kasi sobrang nasa kanya na Sa Yung lahat. presence niya. Pero kudos pa rin kay Herlene kasi knowing that side. Yes. ang Actually, humble niya. siya eh. Nakakompose siya nung gabi na yun. Doon siya na bakel sa first speech niya. Kaya yung second speech niya, na-distract siya. Kasi pagpasok niya sa likod ng dressing room, naiiyak siya. Na which is, pinipigilan ng makeup artist namin si Hirap nun. Mary Letim na sinabi sa kanya na huwag kang umiyak, kakalat yung ano mo. Makeup. Kaya marami na misinterpret kay Herlene na nakasimangot, hindi grateful. Actually, dismayado siya sa sa Q&A niya, sa sarili niya. Kasi andun na siya eh. Tapos yung katanungan niya sa yung last question talaga is
tumbok sa kanya, dapat yung cyberbullying. Bullying. Tapos lack of education, nasagot niya is edukasyon. Kaya sabi ko kay Herlene, Nak, ang dami nakikita natin sa Facebook, laging marami nag-graduate. So yung edukasyon, hindi That's lack true. of education. Lack of yun. education. Eh, so Yung wala siya sa cyberbullying sarili. talaga. So parang feeling niya, failure niya doon, at saka feeling niya, syempre, magta-24 na siya, magba-birthday na siya. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Herlene, na kaya happy birthday sa'yo. So ako on my part, sabi ko sa kanya na sobrang love ko naman siya. Kung meron ulit pababalik sa kanya, ako pa rin na magsusupport sa kanya. Miss Gagawin Fran mo pa rin talaga yun. Oo. Ayun naman pala. Diba? Oh, there's always two sides of the story, mga guys. Announce siya na sign off na siya sa pageantry. Actually, previous na Miss Tourism is hindi na-renew yung yung prangkisa. Kaya napunta sa iba. Kaya pala. Hindi niya alam kung saan siya sasali. Tapos feeling niya parang nawawala siya. So, nung during time in-interview naman siya doon kay Kuya Kim, sinabi naman niya yung totoo na ilalaban naman niya talaga. Kasi sabi ko sa kanya, Nak, ito talaga yung nakalatag sa'yo. Journey niya. Win or lose, at least naibigay mo yung laban. Kaya naman ni Herlene fast learner siya mula sa pasarela, mula sa pag-aaral niya. Mga keywords lang, wala kami mga notes na linilista. So, sobra akong proud kay Herlene. Experience. Yun na talaga yung Opo, kailangan. sobrang Tsaka galing. masipag, mukhang masipag. Kasi Opo. ginagawa niya lahat. Actually, kulang lang siya sa time sa training dahil kanan kaliwa, puro project. Actually. May mga Taping. ginagawa Sana all. Ayun. We wish you well, Herlene, and good luck talaga. We're rooting for you. At saka meron siyang upcoming product na etong year-end, makikita natin na kalat na kalat siya sa supermarket ng mukha niya. Huwag kayo masawa kay Herlene. Ayan. Tapos may TV commercial siya. Ang Tapos galing. may mga billboard. Ayun. At Galing. mataas ang ratings ng magandang dilag. Sobrang proud naman ako. Good job! At ako rin mismo bilang manager niya, kahit madaling araw, pinapanood ko siya. Bilang from Gigi to Supportive. Greta, alam ko talaga yung story na meron siyang 30M dun sa storya. Hindi man lang niya shinare sa akin. Ay, nako. Ay, ang sarap na At usapan least, natin. Kulang lang talaga yung bago ka nag-resign as a manager, nakalatag ng... Dinatas maayos ko, siya. tsaka hineads up ko rin sa kanya. Good job din At least. sa'yo. bilang Ay, isang thank you po, manager. thank you po. Hindi Kasi mo hindi sila mo iniwan pinabayaan. eh. Basta-basta. Opo. Sir Wilbert, anong hashtag ng sex life mo ngayon? Kailangan ba talaga? Hashtag parang nakakaloka ito eh. Okay, meron talaga akong hashtag para dyan. Sige. The moment tinanong niyo sa akin, may pumasok talaga sa akin. Ayan. Hashtag Pila Edsa. Oy! Sana all! Ayun. Totoo naman din kasi. Actually, marami naman kasing nag-a-apply, nagpaparamdam, ayun. So kaya lang, syempre, sa sobrang busy yung sked ko, medyo matumal ngayon. Tapos, tinanangkaso pa ako. Yung buong bagyong Egay, nasa baga ako for 3 weeks. Nyeta, ang hirap. Pero, di ba, kumbaga mapili ka din kasi. Mahaba Hindi ang naman pila. ako mapili. Basta importante is angelic face. Angelic face. Oh, di ba si Argent? Kala ko ang angel. Angelic face, tapos Akala ko daddy lang. image. Hala, alam mo kang daddy. Hindi pa naman siya daddy, pero papunta na siya doon. Angelic face, tapos yung ugali. Importante yung ugali. Alam mo yung ugali to. Galing. Anong ugali ba? Ano ugali ba? Galing Actually, Labrador. actually kahit ano, flexible ako. Even makita mo si Herlene is from Squamish siya, pero kahit ganun yung attitude ng towards sa kanya, hindi para sa akin ine-embrace ko lahat. Drive ka sa lahat. Napaka May parang transparent parang lang. dance instructor ako na kahit anong sayaw, kaya mo. kong sabayan. Opo. Galing! Diba? Nako. Basta importante totoong tao. Ayoko nang ngaling. Totoo, Ako lang ang pwede magngaling. Oh, di ba? Siyempre, maraming salamat sa pagiging game mo, Sir Wilbert. So mga ka-freshness, dito na tayo nagtatapos ang aking vlog. Ayan, maraming salamat mga Pai family, mga ka-tropay, from staff, director, Ate Nikki, Argel, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, bigyan niyo ako sa bagsak na like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa bagong vlog ko. At syempre, lahat ng mga ka-freshness family ko. Bye-bye!